At kaugnay rin sa bumabang net satisfaction rating ni Pangulong Aquino, kunin natin ang opinyon ng political analyst na si UP Professor Popoy De Vera. Magandang umaga po, Prof. Magandang umaga naman, Howie, at magandang umaga na yung tagapanood. Gaano ba kahalaga, Prof, ang mga survey na ito? Bakit kailangang malaman ito ng publiko? Yung kahalagahan nito ay dapat tutukan sa dalawang antas. No? Yung una ay yung perception ng tao tungkol sa pamamahala mismo ng bayan. Kasi tandaan natin, hindi pa tapos ang termino ng Pangulo. Meron pang mga kailangang tapusin agenda na kailangan niyang makumpleto bago ng kanyang termino. At meron kasing perception na pagpatapos ng isang termino ng isang Pangulo, siya ay nagiging lame duck. So itong mga survey na ito, ang tendency nito ay mag-feed doon sa pagtingin ng tao, doon sa effectiveness ng isang Pangulo. Yan yung isang antas. Yung pangalawa ay yung tinatawag na endorsement niya doon sa kung sino man ang kanyang palagay ay magtutuloy ng kanyang programa ng pamahalaan. So yung dalawa na yun ang mahalaga dito sa point of the the administration at this point in time. Kasasabi lang ni Communication Secretary Sonny Coloma na yung Mama Sapano incident and its aftermath was the biggest factor behind this itong decline ng satisfaction ratings ng Pangulo. Sang-ayon ba kayo doon o meron din mga ibang factors dito sa pagbaba ng kanyang satisfaction rating? Maraming factors ito dahil kailangan tignan ito bilang isang continuum. Ibig sabihin, dugtong ito na pagtingin ng taong bayan doon sa kanyang pamumuno. Kasi hindi lang naman ngayon bumaba. Ang mahalaga ay matindi yung pagbaba ngayon. Dramatic yung decline eh. So totoo na ang malaking bahagi nito ay dahil sa Mama Sapano. Dahil may mga namatay na Pilipino. At siguro ang tingin ng mas nararami, hindi nila nagustuhan yung response ng Pangulo doon sa Mama Sapano. So hindi naman singular event na nagpapababa eh. Pero merong dramatic event na nagiging dramatic yung pagbagsak. In fact, ayon sa mga nagsasurvey, parang kapareho ito, hindi o parang kasing sama ng pagbagsak nung kay GMA noon pagkatapos siya ay I am sorry nung 2004, pandalaya ng 2004 election. Okay, nabanggit nyo yung response ng Pangulo, no? Hindi nasisiyahan yung maraming tao dun sa response. So tingin nyo kung nag-apologize si Pangulong Aquino, magiging iba yung resulta, hindi ganong kalaki yung pagbagsak ng kanyang satisfaction rating? Kung agad ginawa, ibig sabihin kung yung response ay mabilis, at agad na umapo ng pagkukulang, palagay ko malaki ang magiging tulong nito sa pagtanggap ng mga Pilipino. Pero nung dinidelay, kahit na mag-sorry sa dulo, parang huli na ito para sa maraming Pilipino. Sa isang krisis kasi ang unang kailangang gawin ng isang namumuno ay tanggapin na merong nangyari, sabihin ko anong dapat gawin at mangako na hindi na ulit ito mangyayari, no? Parang delayed reaction yung maraming ginawa kasi ng Pangulo kaya hindi ito nakatulong doon sa kanyang pagtingin ng taong bayan sa kanyang ginawa. Professor, bilang isang academic, you have a longer perspective than most, no? So how would you assess itong crisis communication strategy ng Malacanang pagdating dito sa Mama Sapano incident? Parang malaki ang pagkukulang sa analysis sa aking palagay. Kasi kung titingnan yung mga krisis na tumama sa mga nakaraang Pangulo, halimbawa nung panahon ni FDR noong 1995, nagkaroon ng rice crisis at yung floor contemplation crisis. Ang bumagsak din ang survey ng Pangulo noon, pero mas mabilis yung response. Ibig sabihin yung crisis management team at communication team ng Pangulo ay mas tama ang kanilang analysis sa sitwasyon. Dito parang mabagal o madaming kulang doon sa analysis. Siguro ang isang iba din dahil nung mga nakaraang panahon, wala pang social media. Ang element dito sa Mama Sapano na
na hindi na mahirap i-analyze ay yung social media, mahirap mag-respond. Dahil ang response ng tao diyan real time at madaling galitin ng taong bayan sa pamamagitan ng social media. Yung mga lumabas na video ng mga staff na pinatay o binaril ng close range kahit buhay pa sila, lahat ng mga istorya ng mga nakarang atrocities sa pagitan ng mga Muslim at Pilipino, ang marami diyan ay sa social media kumalat ng mas mabilis. At siguro yung communication team ng Pangulo ngayon, mahina yung handle nila dun sa social media. Okay, nabanggit nyo na posibleng tuloy-tuloy na itong pagbagsak o yung mababang satisfaction ratings ng Pangulo. Ano kaya magiging epekto nito sa kanyang magiging endorsement para sa 2016 elections? Yung endorsement ay hindi pa problema ng Pangulo ngayon. Mas may problema doon sa pagtingin ng taong bayan dito sa mga susunod na gagawin niya. Kasi itong pagbagsak ng survey rating in the midst of the criticisms of the critics of the President, magiging self-fulfilling prophecy yan kung ang mangyayari ay tutuloy na bababa. So the immediate task is how do you arrest the decline? Kasi pag hindi yan na-arrest at bumaba pa at mag-fumble ang Pangulo halimbawa dito sa BBL, ang mangyayari dyan, maniniwala ang taong bayan na talagang pabagsak na. Remember yung panahon ni GMA, towards the end of her term, people were not willing to give her the benefit of the doubt anymore. Ibig sabihin, kahit anong gawin niya, kahit anong intention maaaring tama, ang tingin ng taong bayan, ay hindi nagkunyan, ibang plano niyan, masamang intention niyan. Tapos pagdating ng SONA ng panahong GMA, sabi ng mga in-interview sa SONA, hindi sila naniniwala na magsasabi ng totoo si GMA sa SONA. Yun ang kailangan bantayan ng mga management o communication team ng Pangulo na huwag pa itong mag-hemorrhage dahil papadating ang SONA. Huwag naman sana na pag nag-SONA ang presidente, ganun din ang tingin ng taong bayan na sasabihin nila, ay bubulahin lang tayo sa SONA niyan. Dahil magtutuloy-tuloy yan at pagdating ng 2016, baka negative endorsement ang mangyari sa Pangulo. So the immediate task is how do you arrest the rapid decline? Tapos saka na pagplanuhan kung paano yung endorsement sa 2016. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Professor Popoy de Vera, isang political analyst. Magandang umaga din sa iyo.